Ang unang kabanata ay tungkol sa mga teritoryong nakuha ng Estados Unidos. Pero hindi pa doon nagtatapos, kaya pagpatuloy natin dito sa kalawang parte ng video. Paano kaya nakuha ng Estados Unidos ang ilang teritoryo ng Mexico? Anong ginawa nila? At anong ginawa ng Mexico ng paraan para mabawi ito? Nabigo ba ang Mexico o nagtagumpay? Tara, alamin natin sa Ching Historia PH. Sabay-sabay nating hukayin at sisirin ang kalaliman ng buhay at ang pangyayari sa ating kasaysayan. Noong September 16, 1810, pinamumunuan ni Father Miguel Hidalgo y Costella ang kilusan tungo sa kasarinlan ng Mexico. Kasama niya ang ilang mga sundalo sa pakikipaglaban, mga bata, kababaihan, matatanda. Madaling nasupil ang kilusan at dinakip siya at tinanggal sa kanyang posisyon sa simbahan. Sa sumunod na araw, pinugutan siya ng ulo sa publiko para magsilbing babala sa sino mang gumawa ulit ng kilusan laban sa pamahalaan. Sumunod si Jose Maria Morelos at Vicente Guerrero. Naglunsad din sila ng malawakang protesta laban sa pamahalaang Espanya sa Mexico, pero nabigo din sila kalaunan. Dumaan pa ang ilang taon bago nasundan ng isang sundalong Espanyol na sumanib sa himagsikan. Siya ay si Agustin de Iturbide. Naglunsad siya ng kilusan noong 1821. Kasama niya sa pakikibaka ang dating rebelde na si Vicente Guerrero, na kung saan ay mortal niyang kaaway sa kalawang yugto ng himagsikan noong panahon na buhay pa si Jose Morelos. Nagtagumpay ang himagsikan at napasa kanila ang kabisera ng Mexico. Sa unang araw ng himagsikan, pinangako ni Iturbide ang taong bayan na meron siyang misyon para sa ikabubuti ng Mexico. Sa halip na itupad ang kanyang pangako, iniluklok niya ang kanyang sarili bilang emperador ng Mexico. Ang pamumuno na ito ay nagkaroon ng oposisyon, kaya noong 1823, pinatalsik siya ni Antonio Lopez de Santa Anna, ang dating kasamahan niya na opisyal. Mamaya mababanggit natin si Antonio Lopez de Santa Anna at kung ano ang naging papel niya sa mga sumusunod na digmaan. Ang pangangasiwa ng Mexico sa kamay ni Iturbide ay hindi masyadong kinikilala ng Espanya, kaya ang Treaty of Cordoba noong 1821 ay napawalang bisa. Sa pamumuno ni Guadalupe Victoria, nagwakas na ang pakikibaka laban sa Espanya, at kinikilala ng Espanya ang kasarinlan nito sa pamamagitan ng Maria Calatrava Treaty noong December 28, 1836. Ang kasarinlang natamo ng bansang Mexico ay pansamantala lamang, sapagkat meron pa silang kaaway na haharapin. Walang iba kundi ang bansang Estados Unidos. Pagkatapos makamit ng Mexico ang kasarinlan sa kamay ng Espanya, nagkaroon ng maraming internal na kaguluhan. Dahil dito, hindi naging prioridad ng pamahalaang Mexico na pangasiwaan ang hilagang parte na teritoryo. Dahil sa mahina ang pamamalakad sa hilaga, naging paraan ito ng mga maraming pag-atake ng mga Comanche, Apache at Navajo na nauwi sa pagkamkam ng maraming bukiring hayop. Ang pinakatatakutan ng Mexico sa tatlong nabanggit ay ang Comanche. Karamihan sa mga Comanche ay naninirahan sa hangganan ng Texas at ikinababahala ito ng pamahalaan sapagkat sakop pa nila ang Texas noon. Upang masolusyonan ang problema, nagbigay ang pamahalaan ng Mexico ng malawak na lupain kay Moses Austin, isang banker sa Missouri, na magtayo doon at mamuhay sapagkat konti lamang ang naninirahan doon. Pero bago mangyari iyon, kalaunan ay namatay siya sa pneumonia at ang kanyang anak na si Stephen Austin ang nagpatuloy sa plano. Paglipat ni Stephen Austin, nakumbinsi niya ang ilang pamilyang Amerikano na lumipat sa Texas na umabot sa 300 pamilyang Amerikano
at parami ng parami ito sa sumusunod na taon. Dumami ang lahing Amerikano sa Texas, samantala konti lamang ang Mexicano. At ito ang naging daan ni Stephen tungo sa kasarinlan. Ang planong ito ay hindi kinasisiya ng pamalang Mexico, kaya noong 1834, isinugod ni General Antonio Lopez de Santa Anna at ng kanyang sundalo ang Texas upang supili ng mga revolusyonaryong Tejano at nauwi sa madugong labanan na kung tawagin ay ang Battle of Alamo. Sa labanang ito natalo si Santa Anna. Marami ang nasawi sa parehong magkabilang panig pero nanaig ang mga Tejano sa pamumuno ng magiting na general na si Sam Houston. Umatras si Santa Anna sa labanang ito at sa huli nadakip ang general at natalo sa Battle of San Jacinto. Pagkatapos madakip ang general ay pinapirma siya ng kasunduan na kilalanin ng Mexico ang kasarinlan ng estadong Texas. Hindi naging formal ang kasunduang ito, kaya hindi ito kinikilala ng pamalang Mexico at nagpatuloy pa ang tensyon sa susunod na taon. Pagkatapos ng Texas Revolution, gusto ng mga Tejano na maging parte sila ng Estados Unidos. Nag-alinlangan ng Estados Unidos na tanggapin ang Texas bilang parte ng kanilang bansa. Pero sa kabila ng maraming oposisyon sa Kongreso, tinanggap ito ng mainit na mga Amerikano noong 1845. Pero nagkaroon ng pagkalito sa kung ano ang tiyak na hangganan ng Texas sa Mexico. Ito ba ay Nueces River na itinakda ng Mexico o ang Rio Grande River na itinakda ng US? Sa kabila ng tensyon sa border, ang Estados Unidos sa pamumuno ni US President James K. Polk ay planong makipagnegosasyon sa Mexico City upang solusyonan ang hidwaan sa Texas at bilhin ang New Mexico at California sa halagang $30 million. Hindi tinanggap ng Mexican leader na si Jose Joaquin Herrera ang alok ni John Slidell, ang inatasan ni Polk sa Mexico City. Nang malaman ito ni Polk, agad siyang nagpadala ng tropang Amerikano sa pamumuno ni General Zachary Taylor. Pinasok ng tropa ang lugar sa pagitan ng Nueces at Rio Grande. Ang taktikang ito ay napakabisa para maging dahilan ng pagsimulan ng digmaan. At hindi nga nagkamali ang Amerikano. Noong April 25, lumusob ang tropang Mexicano sa Rio Grande at nasawi ang ilang sundalo ni Taylor. At ito na nga ang simula ng Mexican-American War. Ang pagsisimula ng hidwaan sa Rio Grande ay nakapukaw atensyon sa Kongreso sa Estados Unidos dahil nabahala sila na ito ay magdulot ng malawakang digmaan laban sa Mexico. May mga partido na sang-ayon sa digmaan, lalong-lalo na mga kinatawan na Democrat sa Southwest dahil gusto nilang maprotekta ng kanilang teritoryo laban sa Mexico. At hindi naman sang-ayon ang partidong Whigs dahil ito ay dahilan lamang ni Polk upang sakupin ang mga lupain sa Mexico. Pero ganun pa man, nanaig pa rin ang plano ng Pangulo. Nang sumiklab ng Mexican-American War, kinausap ni General Antonio Lopez de Santa Anna ang bihag na general sa Texas Revolution na ipatapon siya sa Cuba pagkatapos sa Mexico upang kausapin ang pamalang Mexico na makipag-ayos sa Estados Unidos. Ang ipinangako niya ay napako. Sa halip na gawin ang kanyang tungkulin, pinamunuan niya ang tropang Mexicano. Sa pagpatuloy ng digmaan, umabanti na si General Taylor sa timog na parte ng ilog ng Rio Grande at tinalo ang tropang Mexicano sa Battle of Buena Vista. Habang abala si Taylor sa timog, nagpadala rin ng tropa ang Estados Unidos sa Hilaga sa pamumuno ni Colonel Stephen Kearny. Madaling napasok ni Colonel Kearny ang New Mexico at California na may konting komprontasyon lamang.
Sa kabila naman, si Taylor ay hindi ni pinagpatuloy ang pagabante ng kanyang tropa patimog dahil hindi niya hangad na sakupin ang Mexico City. At ilang beses na rin siyang nabigo na hulihin ang nag-aatras-ang Meksikano. Dahil dito, inis na inis si Polk sa taktika ng mga Mexicano. Kaya gumawa siya ng paraan. Inatasan niya ang kanyang isa pang general na si Winfield Scott. Inatasan si Scott na dalhin ang kanyang tropa sa dagat at sumakay ng barko patungong Veracruz. Nang dumaong sila sa Veracruz, nagkaroon ng pagkubkob o siege na umabot sa 20 araw. Sa kabila ng madugong labanan sa Veracruz, nagtagumpay si Scott. Kaya nung sumapit na ang Marso, unti-unting nagmarcha ang mga tropa. At noong September 14, 1847, bumagsak ang Mexico City at dito na nagwakas ang Mexican-American War. Upang may sagawa ang formal na kaayusan sa pagitan ng dalawang bansa, nagkaroon ng Treaty of Guadalupe Hidalgo. Ang nakasaad sa kasunduan ay isusuko ng Mexico ang teritoryong nasakop ng Estados Unidos kapalit ng $15 million at ito ang New Mexico at California. Hindi nagtagal, ang mga teritoryong ito ay nahati sa 6. Ito na ngayon ang Utah, Nevada, Arizona, California, New Mexico at Colorado.